Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga, DJ Chacha, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Muli po salamat sa panahon. Dr. Edsel, hantavirus. Ano po ito? Yung hantavirus po, isa po itong virus na nakukuha po sa mga daga, mice and rats. At ito po ay nagdudulot ng matinding sakit. Dalawang klase po yan, yung tinatawag na hantavirus pulmonary syndrome at meron rin yung hemorrhagic and renal syndrome. Dalawang uri po ito. Actually, maraming different kinds of viruses depending kung nasaan sa mundo. Ito po ay isang pamilya ng mga viruses. At yun nga, nakakabahala dahil nakakamatay po ito. Opo, sige po. Binabanggit po ninyo, dalawang uri po ito. Ano po? Pwede ho ba namin malaman muna, yung pong dalawang uring yan, paano po yan na ipapasa kung nanggagaling po yan sa mga daga? Yes po, usually na-inhale po ito pag yung mga dumi ng daga or ang usual manifestation po nito, yung kung iisipin mo yung in terms of viruses, yung may lagnat, merong masakit yung kasukasuan. Pero yung kakaiba dito, hindi naman lahat na nahahawa ng hantavirus pupunta doon sa either pulmonary syndrome or doon sa hemorrhagic renal syndrome. Siguro mga 5 to 10% lang yan. Pero yung magkakaroon ng ganitong mga syndromes, lalo na yung pulmonary syndrome na 35 to 60% fatal, nakukuha po talaga ito sa yung pag na-inhale. Usually sa mga rural areas yan, yung mga daga. Hindi necessarily yung mga daga sa loob ng bahay, more yung mga daga sa mga fields, sa mga rural areas, sa mga woods. At yun nga, bigla na lang namamatay 1 to 8 weeks later. Opo. When you say pulmonary, sa baga po ito. Kapag renal po naman, ito po ay sa kidney. Ano po? No? Yes po. Opo. Okay, So sige. yung sa pulmonary po, parang yan, yung tinatawag na yung acute respiratory distress syndrome. Parang yung nakikita natin sa COVID, yung matinding COVID na nagkukulay puti talaga yung lungs at hindi makahinga yung tao. Yung sa renal naman, very similar po ito to leptospirosis. Na pwedeng magkaroon ng yung renal failure at yun rin pwede rin dumugo na parang dengue. Opo. Pwede ho bang mahawa tao sa tao dito? Meron pong isang klaseng hantavirus, yung tinatawag na Andes virus. Yun lang po sa madaming klase ng hantaviruses na nakakahawa from person to person. Yung more common ones ay yung hantaan, sinombre, madami po kasi may soul, iba-ibang pangalan under the hantavirus family. Isa lang po yung nakakahawa from human to human at yun po yung Andes. Opo. Meron na pong recorded yan sa ampong bansa? Sa US po, usually madami po talagang hantavirus at sa South America. Meron din po dito sa Southeast Asia. Actually, sa Pilipinas, nagkaroon na tayo ng 2 kaso ng hantavirus dyan sa San Lazaro. Actually, baka mas marami pa nga sa tingin nila pero napapagkamalan siyang dengue or leptospirosis. At meron pong pag-aaral na meron pong hantavirus dito sa Pilipinas. Opo, may hantavirus sa Pilipinas. Ito ho ba ay as in common na kumbaga? Hindi na po bago sa atin ito? And ano ho ba ang cure nito sa mga tinatamaan nito? Yes po. Yung hantavirus na na-detect po dito sa Pilipinas, ito po yung Asian strain na less deadly. Yung sa Americas po kasi 35 to 60% ang mortality. Dito sa Asia, it's about 1 to 15% dun sa mga nagkakaroon ng severe disease. At I think, and ito yung iniisip rin ng mga dalubhasa, natatabunan lang po talaga ito ng lepto, ng dengue, kasi very similar po talaga yung presentation. Kaya sa ngayon, yung importante dyan is, kasi wala naman tayong gamot para sa kanya ng antivirals, supportive care lang po usually pag nagkakaroon ng renal failure, nagdadialysis. Pero yun nga, mahirap siya i-differentiate sa iba. At ang importante is yung prevention. Dahil galing to sa daga, kailangan po talaga tayo umiwas sa mga daga. Ano po ang pamamaraan ng pag-test nito? Anong ginagamit po, Doktor? 2 klase po. Meron pong antibody test at meron din po yung PCR. Meron po nitong tests na to sa RITM at yun nga, kung nagsususpect po kami ng hantavirus, rini-refer po namin sa RITM para sa test.
So meron po tayo talaga nitong supply, itong pantest na ito. Kumbaga yung sa COVID, meron pong ganun tayo, lagi na supply para sa test kung kinakailangan. Yes po, kasama po ito sa preparedness po ng Department of Health dahil RITM naman po talaga yung mga test ng mga ganitong klaseng rare na disease. Meron ho bang specific na species ng rodent o daga na carrier nito o lahat ng daga meron ito? Hindi naman po lahat ng daga. Pero actually, potentially, pwedeng maging carrier kahit anong daga. Pero ang usual na nakukuha ito is yung mga daga nga dun sa fields, sa mga rural areas, rather than yung mga daga natin sa bahay. Buti na lang. Otherwise, problema po yun. Kung naaalala niyo po, may yung asawa po ni Gene Hackman dun sa sa Amerika, namatay ng hantavirus. I think that was last year po. So, ang iniisip nila, yung nag-hike lang po siya, na-expose siya sa mga daga doon. Baka may nasingot siya na parang duminong daga. Tapos natagpuan na lang sila dun sa bahay nila napatay. Kanina, Doc Edsel, ang sinasabi niyo po, mukhang meron dito pero hindi lang masyadong napapansin dahil mas focus tayo sa leptospirosis at dengue. So similar po ba yung symptoms ng mga yon dito sa hantavirus? Tsaka may incubation period din po ba ito? Yes, very similar po siya. Lalo na yung sa lepto. Kasi yung severe na hantavirus, yung hemorrhagic and renal syndrome, halos kapareho po talaga yung manifestation sa leptospirosis. Pwede kang dumugo at pwede kang mag-fail yung kidneys mo. And ang incubation period niya po, usually mga 1 to 2 weeks from exposure, lumalabas na. Pero it can also be as long as 8 weeks. So ano po mismo yung mararamdaman ng tao kung sakali man puntamaan siya ng hantavirus at kailan dapat magpatingin na sa doktor para hindi po mauwi sa pagkamatay? Yes, so ang hantavirus, usually, gaya na sabi ko, about 80-90% dyan, yung tinatawag na mild symptoms lang. So, non-specific siya. Lagnat, pwedeng masakit yung kasukasuan, pwede rin magkaroon ng rashes. Pero, yung kailangan po talaga kung mukhang nagkakaroon na ng severe manifestations dito sa Pilipinas, mukha po talaga siyang leptospirosis. Pwede pang manilaw, pwedeng may dumudugo at yun nga yung pag-ihi pwedeng nababawasan, nagiging dark yung ihi. More likely lepto yon, pero kailangan niyo pa rin magpatingin sa doktor at sinususpetsa lang namin yung hantavirus kung sa tingin namin parang malabong lepto to pero mukha siyang lepto. So doon po talaga kami magpapatest. Okay. Kasi po dito po sa atin, Doc, no? Kung hindi tag-ulan, usually po ginagawa yung paglilinis sa mga kisame, kung saan po namamahay itong mga dagang ito at nagiiwan nga ng kanilang mga dumi. Kapag ganyan, ano po ang inyong payo? Ano po ang inyong maaring ipayo po sa posibleng mga expose po dito sa ganito po mga dumi? Yes po. Well, fortunately, hindi naman ganun ka-common rin yung hantavirus. Pero actually, mas delikado nga yung lepto, lalo na sa daga pa rin. So, kailangan po tayo mag-ingat. Usually, lalo na pag yung mga duminong daga, wag po natin nahawakan sa balat po natin. Mag-gloves po tayo or gamitan po natin ng pamunas. Kung maalikabok po talaga, lalo na pag maraming dry droppings, mag-mask po tayo para hindi natin masinghot. Kasi kung ano-anong laman yan, hindi lang hantavirus, pwedeng lepto, pwedeng ibang sakit. Importante po talaga na mag-iingat, lalo na when handling mga ganitong klaseng dumi. Okay, sige. Sa mga magsasaka po, na-expose naman sa mga kabukiran, kung saan po may mga daga din, ano po ang inyong payo? Ganun din po. Yun nga, lalo na pag mag-handle po tayo. Mahirap kasi talaga pag nandyan po talaga all over the fields. Pero hindi ko rin naman pwedeng sabihin sa kanila na mag-mask sila araw-araw kasi medyo mahirap naman po. So, yun lang po kasi yung awareness I think is important na may mga ganitong sakit out there and kasama na nga dyan yung lepto at yung dengue. Pag nagkaroon po tayo ng sakit, nagkaroon po tayo ng sintomas, huwag pong mag-aatubili na lumapit sa mga doktor, sa mga barangay health workers upang masuri ang mabuti. Yung pong mga alaga, yung mga dagang kosta kung tawagin po, yung inaalagaan ng mga pamilya, yung mga bata, yun ho ba ay threat? Yeah, in general naman po, hindi, lalo na basta malinis po ang pag-aalaga sa kanila, hindi po sila nakakahalo doon sa mga
wild na daga. Usually safe naman po 'yon, lalo na yung mga domesticated rats, yung mga ginagamit namin sa laboratory, yung mga puti na daga. As long as maganda naman yung pag-aalaga sa kanila, hindi naman po sila delikado. Okay, sige po. Salamat po sa inyong informasyon at sa ating pong aral na napakinggan at natutunan this morning. Mabuhay po, Doc Edsel. Anytime po, and stay safe, Manong Ted and DJ Chat. Salamat na marami. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.